Hello everyone, welcome to Heaven and Earth Podcast. It's your boy, Rede K. Blue. And I'm Yan. And welcome sa aming very first episode. And sa episode na to, anong pinag-usapan natin? So dito sa episode na to, pinag-usapan natin, as our title says, Jesus' main message. Kung ano yung main message talaga ni Jesus. Kasi nga, kahit before we were confused, ano ba talaga yung pinaka-sentro ng mensahe ni Jesus. So binigyan lang natin dito ng clarity, ng konting kalinawan, kung ano ba talaga yung pinaka-main message ni Jesus. So we hope you enjoyed this podcast. At kung nagustuhan ninyo, don't forget to like, share, and subscribe. And by the way, disclaimer lang, we are not claiming to be experts or we are not Bible scholars. We're just your fellow seekers of the kingdom of God. So we hope you enjoy. So as Christians, nataon ka na bang Kristiyano? 2005, so 19 years? Yeah, 19 years. Uy, grabe. 19 years. Pero hindi lahat ng years na yon, ano ka, No. active ka. Hindi. Okay. Kasi bilang Kristiyano, 'di ba? Habang kinikilala natin si Jesus, napag-aaralan natin, para sa or sa journey mo, habang kinikilala mo si Jesus, ano yung sa tingin mo na main message ni Jesus? Main message ni Jesus. Oo, yung main message ni Jesus. At Kasi, sa pagbaba, yes. Sa pagbaba niya, message niya, I think salvation, yung unang papasok sa isip ko. Okay. Kasi yun ang turo eh. Diba? Salvation. Okay. And after nun, love. Love your neighbor. Love God above all. Yun yung command. Kasi, di ba, tinanong siya ng mga apostles kung what's the greatest sa mga commands. So, ang mensahe niya is to love God. Number 1. Number 2, love your neighbor as yourself. So, yun. Kung isa-summarize ko, yung pinaka-message ni Jesus is about salvation and love. Salvation and love. Pero ikaw, ano sa'yo? Pagka tinanong ka ng ganun? Ano Pag tinanong ako, nung una, ang sasagot ko din, siyempre salvation. Tapos forgiveness. Tapos yes. yung pag super conservative pa yung church na puntahan mo, siyempre puro repentance, ganyan. Right. Ganon, repentance. Sisi ka, magbago ka. Oo, ganyan. Na parang si Jesus lahat ng tinuturo niya. Yun yung dating sa akin nun. Nung una akong nagsisimulang mag-church at makinig. Parang yun yung dating sa akin. Pag nagtuturo sila is ginigil trip ka lagi ni Jesus. Tuwing nagsasalita, ganon yung dating. No. Gets ko naman. So parang, siguro yun na puro sa sin. Yun, parang, yun nga, laging patungkol sa kasalanan yung, parang kinukonsensya ka niya. Pagsisihan mo nga lahat ng mga kasalanan mo at kailangan mo magbago kasi kung hindi, parang hindi ka worthy dun sa salvation na dala niya. Nabibigay niya. Yes. Right. Okay. Tapos, habang mas tumatagal na ako nag-aaral, nag-search, ganyan, nakikinig, doon na unti-unting bumubukas yung mata ko doon sa love niya talaga. Kung ba't siya bumaba, yung grace niya, una sa lahat, yung awa niya, yun. Medyo matagal ako nag-dwell doon sa mga ganong message niya. But, meron talagang main message. Hindi naman ibig sabihin yung mga sinasabi natin, yung love, yung repentance, yung forgiveness, salvation, hindi natin siya binabaliwala. Hindi ibig sabihin hindi mahalaga yung mga bagay na yun. Yes, exactly. Hindi ibig sabihin hindi siya mahalaga. Kaya lang, secondary siya doon sa main message of Jesus. The main message of Jesus is actually sinasabi doon sa tatlong gospel na sa Matthew, Mark, and Luke, makikita natin that his main message is about the kingdom of God is near. Or is here. Or is here, yeah. Diba? If you can remember, sabi niya sa Matthew, repent for the kingdom of God is near. Or is here. Nakakatuwa nga kasi dun sa narrative na yon sa Matthew chapter 4, after niyang tinempt siya ng devil sa wilderness, nung umalis na yung devil, nakalagay dito, he began to preach. Tapos yun yung unang-unang lumabas sa bibig niya. Repent for the kingdom of God. Yes. Okay. Has come near, actually. Sabi sa NIV. Or sa ibang translation, is here. Is here, yeah. Is here. Dumating na. Kasi siya yung may dala ng kingdom of God na yun. And if we're gonna study talaga, makikita natin kung paano ni Jesus pinapaliwanag
sa mga katuruan niya, Mhm. yung kingdom of God. Okay. Makikita natin siya madalas, sasabihin niya, the kingdom of God is like this. Right. Yeah. The kingdom of heaven Ah. is like this. So, Tapos, magkikwento siya ng parable. Yeah. So, the kingdom of God is like this, yung story nung yung sa mustard seed, yung nag-hire ng mga people Yun. para sa vineyard. Yes. Yeah. So, Madami nag-start siyang story na gano'n. The kingdom of God is like this. So, makikita mo sa main message niya talaga, sinasabi niya, ganito ang kingdom of God. So, talagang pinapakilala niya at ini-introduce niya. Kung ang kingdom of heaven or kingdom of God. Okay, so yes, the kingdom of God is same as kingdom of heaven. Yes. Talaga interchangeable siya. Interchangeable siya. Okay. Yeah. Okay. So, i-define muna natin yung word na kingdom. Yes. Okay? So, sa English dictionary, ang sabi niya, a country, state, or territory ruled by a king or queen. And syempre, kapag sa modern na definition, it's a place where a king rule. Rule, yes. Or pinamamahalaan niya yung isang lugar. Yung isang bansa. Ay, isang bansa. No? So, posible, pwede natin siyang ihalin tulad sa isang namamahala na, let's say, isang presidente o mga nakatataas na mga opisyal ng pamahalaan. Exactly. Yes. Sa isang bansa. Yes. Okay. Kapag hinati natin yung kingdom sa dalawang salita, so yung king, yun yung main na, yung root word ng kingdom, which means king, namamahala. Tapos yung dom, it's a suffix, which means forming nouns denoting a state or condition. Yung kalagayan. Kalagayan, state. So yes. Kaya pag binuo natin yung word na kingdom, yung kalagayan nung pinagaharian nung hari. Anong kalagayan, anong sitwasyon nung pinamamahalaan yung lugar? Maayos ba? May kapayapaan ba? Yes, Ganon. actually. So, kapag ginamit din natin siya sa ibang salita like freedom, yung state ng pagiging... Yung state ng pagiging malaya. Pagiging malaya mo. Yung kalagayan ng pagiging malaya. Yes. So, kuwari, pag sinabi mong tinanong, talaga bang may freedom ka? So, ibig sabihin, ang question is, talaga bang may kalayaan kang gawin yung mga bagay na kaya nasa estado ka ba ng kalayaan? Ng kalayaan, yeah. Parang gano'n. Para ding boredom, diba? Nasa estado ka ba ng pagiging bored? Yeah. Pero sa biblical na term, o yung definition sa Bible terms, it's an action. You know? So, it's the rule and reign of a king in his people. Yes. Kung paano niya pinamamahalaan yung mga tao. Tapos, ito pa isa, activity of the king reigning over his people. So, kung paano siya kumikilos, kung paano niya ini-impluensyahan. Yes, kung ano yung ginagawa niya. Yeah, kung ano yung ginagawa niya, tsaka kung paano niya nga gino-govern, ano yung tinutulong niya, ano yung tinuturo niya sa mga nasasakupan niya. Nasasakupan niya. Yeah. Exactly. So, doon ba lang makikita mo na talagang magkaiba rin yung definition ng kingdom sa mundo at kingdom na pinopromote ni Jesus. Yes. Kasi yung biblical term, yun yung pinopromote ni Jesus na kingdom. Exactly. Kaya kung mapapansin natin, dun sa main message ni Jesus, diba, sabi niya, repent for the kingdom of God is near or is here. Nandito na. So, maiisip natin, bakit nawala ba yung pagre-reign ng kingdom ni God? That's a good question. Diba? Parang nawala ba yung pamamahala ng Diyos? Kung iisipin natin, ang Israel, ang pinopromote talaga niya is si God. Kasi sa lahat ng nations na katabi niya, sila lang yung may isang Diyos. Sa mga nakapalibot sa kanilang bansa, maraming mga Diyos-Diyosan na sinasamba sila. Samantalang, ang Israel that time, yung system ng government nila is theocracy. Meaning that God is governing them. So, kino-consider nila na si God yung nag-govern sa kanila. So, God na siya, hari pa siya. Hari pa siya. Okay. Yes. So, or parang God na siya, presidente pa siya. Exactly. Parang gano'n. Oo. Siya yung nagbigay ng law. Di ba katulad sa bansa natin, dito sa France ngayon, meron tayong mga sinusunod na batas dito. Kasi yun yung nagbibigay ng katahimikan, kaayusan, para magkaroon ng kaayusan, ang mga citizens. Para magkaroon ka ng protection, magkaroon ako ng protection. Exactly. Yeah. Lahat ng citizens ng bansa na to. Or mga, hindi porke citizens, or mga nakatira. Mga tao sa bansang to. Yes, mga nakatira sa bansang to. Ngayon, same thing naman
sa Israel nung panahon na yon. Okay. Na si God yung head ng state nila. 'Di ba nga? Tapos siya yung nagbibigay ng law na ganito yung gagawin nyo, ganito yung gagawin nyo sa mga bayan-bayan. Kaya nagbigay siya ng mga kautusan, ng maraming kautusan. So, mapapansin natin, ang weird. Bakit sabi ni Jesus, the kingdom of God is near. Or is here. Or is here, or dumating na. O dumating. So, kung tutuusin, kung iisipin mo, the Israel itself, dahil si God yung nagre-reign sa kanila, yun na yung kingdom of God. Yeah. Pero ba't sasabihin ni Jesus na dumating na? Actually, yun nga, parang sasabihin mo, dapat yung buong mundo, yun yung pinaka-kingdom niya. Kingdom niya. Kasi kung siya yung nag-create ng lahat ng bagay, dapat siya yung nagre-reign over the world. Tapos, sabi pa, di ba, sa Psalms, I think, the world is your footstool. The earth is your footstool. Tama, di ba? Yes. Na, yun nga, parang tuntungan niya lang ang mundo. So, kung tutusin, siya nga talaga yung namamahala or siya yung may hawak ng sitwasyon or kalagayan ng mundo. Parang gano'n. Oo. Pero what happened? Bakit nga parang nasabi ni Jesus na the kingdom of God is here. Isipin mo na wala ba? Diba? So, kung mabalikan natin sa beginning, makikita natin doon kung saan nagsimula or paano nagsimula kasi kapag may king ka, ang ginagawa ng king is he is ruling. Diba? Nagre-reign. Yun yung main purpose niya Pinapangalagaan niya yung dominion niya. Right, He's reigning over his dominion, ruling over his people, ganyan. Yung role talaga ng hari. Ngayon, makikita natin yon sa Genesis chapter 1. Ano yung klase ng reigning or ng ruling ng Diyos sa mundo? Nasa unang part pa lang ng Bible, kung babalikan natin, makikita na natin na nandun yung nilagay na ni Lord yung system. He put the system in place. Okay. Kung paano siya mag-rule. Kung paano siya mag-rule sa earth. Okay. Exactly. So, sa Genesis 1:26, it says, "Then God said, let us make mankind in our image, in our likeness, so that they may rule over the fish in the sea and the birds in the sky, over the livestock and all the wild animals, and over all the creatures that move along the ground." Okay. So, yan, makikita natin dyan yung word na rule over sa lahat ng mga nilikha niya. So, before itong verse na to, nandyan yung creation. Isinalaysay dyan yung paggawa sa mundo. Yeah. Right? From walang form yung earth, nagkaroon ng form. From darkness, nagkaroon ng light. Yung mga waters, pinaghiwa-hiwalay niya, di ba? In short, finorm niya yung mundo out of chaos, out of darkness. Nagkaroon ng order. Ngayon, yung tao, ginawa niya sa kanilang wangis. Diba? Sabi niya, let us make mankind in our image, in our likeness, para ma-rule nila. So that they may rule over Yes, fish. doon sa mga nilalang. So, actually, God is ruling through human. Okay. Yung pinaka system ni Lord na ginawa is, ginawa niya yung tao para mag-rule or para mamahala, reign and rule over His creation. So, in a way, the system is God is ruling the earth through humans. Exactly. Ang wisdom natin or wisdom ng tao manggagaling dapat sa Diyos para ma-reign, ma-rule ng maayos yung earth at yung lahat ng mga bagay na nasa mundo na nilikha niya. Exactly. Okay. So, yung way at yung tamang pamamahala dapat sa kanya manggaling. Dapat matutunan natin sa kanya kung paano tamang pamahalaan yung likha niya at saka kung paano rin natin pamamahalaan yung isa't isa. Kasi, exactly. Kasi creation din tayo ng Diyos Oo. So kung paano kita itrato ng tama. Exactly. Or kung paano, gano'n. Kaya nga si God, nung ginawa niya yung man at woman, di ba, binigyan niya sila ng roles kung ano yung mga gagawin nila. Right, yeah. Di ba? Kasi, yun yung way ng pamamahala. Wow, yes. But the thing is, as time went by, na ma-corrupt actually yung mismong word na rule at reign is very corrupted. Especially sa panahon natin ngayon. No? Oo, kaya nga ganun yung definition natin kanina magkaiba from the biblical yung term. Yung kingdom, right? Ng kingdom. Kasi yung kingdom na definition sa mundo natin, it's a place na kung saan nagre-reign ng isang king
over his people. Yes. Na parang ang dating, kasi nung pag sinabi nating ruling, is some kind of... Bibigyan kita ng batas, you have to follow it. Yes. At saka hindi lang yun. May mga times na parang kapag I'm ruling over you, you're some sort of slave. Yes. Kailangan submit. Mag-submit ka sa akin. Yun, mag-submit. Yan. Or submissive ka. Ayun. Kapag yes. hindi ka submissive, ano ka na agad? Nagre-rebelde ka na. Yes, it's either pwede kitang ipapatay or Ganon. pwede kitang tortuhin ng pinaka-worst na Exactly. paraan gusto ko. Diba? Kung babasahin mo sa other translation, especially sa Tagalog, sila ang mamamahala sa mga isda, sa mga ibon sa himpapawid, at sa lahat ng mga hayop, maging maamo o mailap, malaki o maliit. Nilalang nga ng Diyos ang mga tao ayon sa kanyang larawan. Sila'y kanyang nilalang, isang lalaki at isang babae. At sila'y pinagpala niya. Sinabi niya, magpakarami kayo at punuin ninyo ng inyong mga anak ang buong daigdig at kayo ang mamamahala nito. Binibigyan ko kayo ng kapangyarihan sa mga isda, sa tubig, sa mga ibon sa himpapawid, at sa lahat ng mga hayop na nasa ibabaw ng lupa. See, kung titingnan natin at iisipin mo talagang mabuti, sabi dyan, ruling over or pamamahalaan, yung mga isda. Ibang-iba, yun gets mo na, ang ibig ko sabihin. Kapag ba yung isda hindi sumunod sa'yo, magagalit ka sa isda. Oo. Diba? So, ibang-iba yung definition natin ng ruling dun sa definition ni God ng ruling. Yes. Or ng reigning. Ang ibig sabihin talaga is papangalagaan. Yeah. Ikaw yung bahala sa kanila para maparami sila. Para masigurado mong dumami sila. Para safe sila. Para masigurado mong maayos yung sitwasyon Exactly. nila. Yeah. Ganon yung ruling and reigning over na tinutukoy ng Diyos. Na gustong mangyari ng O, di ba? Diyos. Sabi niya, rule over or pamahalaanan mo yung mga puno, mga halaman. Makakausap mo ba yun? Sabihin mo ba, sundin mo to, sundin mo yan. Right, oo nga. Hindi ka naman pwede magdikta ng law of nature eh. Tama. God put it already there. Di ba? Meron na silang sariling... Meron na silang sariling law na sinusunod na galing sa Diyos. Tayo lang inilagay ng Diyos dyan para maging overseers talaga nila. Para i-manage. I-manage. Ay, right. Naalala ko yung dinidiscuss nung podcast nila pinapakinggan natin. Sabi nila, dun sa Subway. Na shop, yung tinapay. Tinapayan. Sa Subway na fast food chain or tinapayan niya, may batas na dun sa na yun. Oo. Sabi kasi nila, parang yun yung istorya ng middle management ng Amerika. Yeah, tama. Kasi kapag ikaw manager ka or supervisor, di ba? Lalo na sa Pilipino. Pag Pilipino, lalo na tayo. Yeah. Tayo. Parang, alam mo yun, may tawag dun eh? I forgot. Power tripping? Oo, ang lakas Ego trip? Ang lakas mag-power trip ng Pinoy. Nakastep ka lang ng konti, naging supervisor ka lang, mas mataas lang na 1,000 sweldo mo. Tipong ganyan. No? Grabe ka nang mag-utos, grabe ka nang mag-rule. Okay, quote and quote, rule. Dun sa tao na yun. So, mga empleyado mo na... Na under mo. Hindi mo actually empleyado yun eh. Kasi hindi ka naman may-ari. Hindi naman ikaw yung nagpapasweldo sa kanila eh. Kumbaga, ikaw lang yung maglo-look after sa kanila na kung maayos ba yung ginagawa nila na work, kung nagiging productive ba sila, kumbaga yung harmony ba ng isang branch or franchise is nasa maayos na sitwasyon. So para kang dating din, bilang manager, ikaw yung nagre-represent dun sa may-ari. Yes, pero hindi ikaw pwede mag-establish ng core values mismo nung establishment na yun. Kasi ang nagbibigay nun is yung may-ari. Yun yung may karapatan. Which is, I think, basically kung ano yung ginawa ng tao. Exactly. Is that right? Yes. Kasi after nung fall ng man, na sinabi sa kanila na you will be like God, yes, sila na yung nag-decide kung ano yung good for them. For them. Hindi na nila sinunod kung ano yung good for God. When it comes to managing or pamahalaan yung... kasi nagmamagaling ang tao, na akala ng tao, mas kaya niyang pangalagaan yung sarili niya kesa pangalagaan siya ng Diyos. So, kaya nagkaroon ng distrust or nagkaroon ng pagpapalit ng tiwala from God to dun sa serpent. Okay. So, to answer your question kanina, kung nawala ba yung reign or yung paghahari ng Diyos? Ng Diyos. Basically, oo. Kasi sa halip na parang hayaan natin ng Diyos mamahala through us na nagbabase sa kanyang kaalaman, nag-take tayo over. Yes. Na nagbabase tayo sa sarili natin. Kinuha natin actually yung authority na yun. Yeah. Binigyan naman niya tayo ng authority eh. Sabi Meron niya, naman diba? Talaga, Actually,
Meron Binibigyan ko talaga kayo ng kapangyarihan. ng kapangyarihan. Kaya lang, yung kapangyarihan na yon na binigay sa atin, na-corrupt. Na-corrupt. Okay. Okay. Ito pa yung isang question. Kung sinasabi niya na the kingdom of God is here Okay. or near, kailan siya darating? Or dumating na ba siya rin nung time na yun na dumating si Jesus? Tapos kung dumating siya, nasan siya? Kasi kung babase natin yung definition ng kingdom, doon sa kung paano natin siya i-define ngayong modern na definition, na isa siyang lugar na kung saan may isang haring namamahala. Okay. Nasaan siya at kailan siya darating? Nasaan siya at kailan siya dadating? Actually, sinagot na yan ni Jesus. Kaya lang parang feeling ko hindi naintindihan natin Nang marami. ng marami. Yeah. At saka kung hindi talaga tayo mag-aaral lagi Yes. or magbabasa ng Bible, hindi natin to, Yeah. hindi bubukas yung mata natin sa mga bagay na ganito. Okay? Mananatili tayo sa kung ano na lang yung itinuturo sa atin sa mga over-conservative na ayaw, kumbaga, kung ano na itinuro nung 19 kopong-kopong, yun na. Yeah. Right? Nakakalimutan natin na ang Diyos buhay at laging may fresh revelation at itinatama niya kung ano man yung nakokorrupt na image niya ng Diyos mismo sa mga tao. Yeah. Like when He sent Jesus Christ, dahil nga nung na-fall ang man, the image of God na tayo or na tao na corrupt. Right? So, yung ruling din natin, supposed to be ruling, reigning ng kingdom nitong Corrupted earth din. na to, corrupted din. Okay. Right? So, lahat ng sistema na yan, corrupt. Okay. Kahit na tinatama ng Diyos, nagpapadala siya ng mga prophets, nagpapadala siya ng yun nga, Messengers. law and prophets, messengers, Okay. right? Itinatama niya, kinokorek niya, inaayos niya yung mga tao. Pero yung mga tao nga, dahil corrupted at gustong masunod yung kanila, yung sa atin, right? Matigas ulo ng tao eh. Nananatili siyang corrupted. No? Kaya kinailangan na talagang bumaba ni Jesus. Right. Okay. Para ma-restore at maipakita niya what is the true image of God. Okay. Kasi hindi na natin alam or hindi na alam ng tao. So, when will it arrive? Dumating na nung dumating siya. Dumating na nung dumating siya. Nung dumating Yes, siya. kasi siya yung mismong magpapaliwanag. Nung kung paano yung totoong kingdom na yon. Yes. Kaya nga dun sa sinabi natin kanina, di ba, Ah. na lagi niyang kinikwento, the kingdom of God is like this, the kingdom of God is like that. Right. At sinasabi din niya sa mga tao na kung sino yung bumaba galing sa langit, di ba, siya lang yung nakakaalam kung ano talaga yung sistema ng langit. Kasi galing siya sa langit. Kasi galing siya sa Siya lang langit. yung galing sa langit. Right? Ina-explain niya lagi yun. Na hindi nga maintindihan ng mga tao nung panahon niya. Okay. And So, then the second question is, nasaan siya? Ala saan? Okay. Sabi sa Luke chapter 17, 20 to 21, nagtanong yung mga Pharisees sa kanya, di ba? And when he was demanded of the Pharisees, when the kingdom of God should come, kasi nga sabi niya, is near, di ba? He answered them and said, the kingdom of God cometh not with observation. Hindi siya dumadating na makikita mo talaga agad or na mahihintay mo. Kasi nung time na yon, nagbabatay sila sa astrology, sa mga signs ng sky, ganun-ganon. So, hindi mo makikita sa mga ganon-ganon. Neither shall they say, lo here or lo there, for behold, the kingdom of God is within you. Within you. Sa King James Version to. Sabi sa NIV, the kingdom of God is in your midst. Nasa kalagitnaan niya na. Kaya dito sa dalawang translation na to, it's either it's in us, because totoo naman we are the image of God Hindi lang natin naaalala. No? Nakalimutan lang natin. Dahil nga na-corrupt Parang yung CD, kapag corrupted, 'di ba? Parang yung files, yung original files niya, nawawala. Pero pwede mo siyang i-retrieve kapag aalisin mo yung pagiging corrupt niya. Same as humans, no? Hindi naman ganun na technically, pero i-remind ka lang na i-remind ka, pwede kang ma-recover. So, yung pagiging image mo ng Diyos is nasa iyo naman na talaga. At doon naman sa sinasabi niya na because the kingdom of God is in your midst, nandun sa kalagitnaan nila, siya yun. Yeah. Presently, He was there in their midst. Yes, Diba? In their midst na gano'n. Kaya nasabi niya rin kapag sa NIV yan, sabi rin dito, nor will people say, here it is or there it is. Oo, wala. Kasi kumbaga parang andito siya, andun siya. Ganun. Or parang inaasahan na parang, yun nga, some sort of lugar
or land na pupuntahan namin. Napupuntahan. Para at least doon namin maramdaman yung tunay na kaharian ng Diyos na kung saan nandun yung kapayapaan, nandun yung abundance, nandun yung so on and so forth. Exactly. Na ina-expect nila. Yes. Pero the truth is, na kay Jesus lahat ng yun. Na kay Jesus lahat ng yun. Kapag- At yung way ni Jesus, kung paano niya sinasabi yung the kingdom of God is here, ina-example niya yun. Sabi sa Colossians, He is the image of the invisible God. Right, yeah. So, pinakita ni Jesus kung ano ba talaga yung pagiging totoong image of God. Kasi again, balik tayo sa Genesis chapter 1. Nung panahon nila, yung word na image ay ginagamit sa mga idols, sa mga rebulto, mga statue. sa mga statues na dinodiyos. Okay. Yung mga tao nga sa paligid ng Israel, sumasamba nga sila sa mga idols, 'di ba? Or image. Kumbaga, yun yung tinuturing nila na image of God. Kaya nga corrupted eh. That's why sinasabi natin na corrupted siya kasi mali yung pagturing natin sa image of God. Na kung ano yung itsura ng, Na kung ano yung itsura. ng Diyos. Ngayon, tinake naman din ng tao yun, especially ng mga kings, ng mga pharaohs, na sila literally, na sila naman yung totoong image ng God. Okay. Naging feeling tuloy nila, Diyos sila. Yun yan. So, kung paano nila din pagharian, doon nagsimula yun. Kung paano nila pagharian din yung dominion nila or yung mga tao, ganun din. So tama. Iba yung ruling na ginagawa nila. Kailangan sundin mo ako kasi ako yung Diyos. So tama yung sinabi nung serpent sa kanila. Yes. Kung tutusin. Na you will be like God. You will be like God. Kasi, kumbaga, ikaw yung mag-a-act na parang ikaw yung Diyos over. Oo. Kaya since pinaniwalaan nila yung ahas, naging corrupted yung na, tingin ng tao sa image of God. Okay. Yung iba, naging idols na. Yung iba, ginodiyos nila yung sarili nila. Yeah. Yun nga. Until now, nangyayari yun. Sa pera, sa fame, sa maraming bagay. Oo. Right. Kaya, kung ano-ano yung tinuturing natin ng Diyos, na tinuturing natin na image ng Diyos, kaya hindi natin malaman ngayon kung paano tayo pinaghaharian ng totoong Diyos. Kaya hindi natin makita kung nasaan yung kaharian at kung ano yung kaharian. Tingnan mo, even kung sino yung naghahari. Even them, dun sa time nila na yun. Kung tutuusin, according din dun sa podcast na pinapakinggan din natin, kung tatanungin mo yung ancient people nung time na yon, sino yung pinaka-righteous na tao nung panahon na yon, sasabihin nila yung mga Pharisees at yung mga Sadducees. So they consider them super righteous at super holy. And sila mismo, hindi nila alam kung nasa ng kingdom of God. Right. Kasi sabi nila, nasan yun, kailan yun dadating at hindi nila alam. Kaya sinabi ni Jesus, hindi nyo naman kailangan hanapin eh. Nasa midst nyo na. I think Jesus just really needed to open their eyes na ganun nga. Kaya nga sinabi niya, sinasabi niya lagi, di ba? These people will see but never perceive. They will hear but they will never understand. Kasi sinasara nila yung isip nila eh. Sinasara nila yung alam mo yun, nagpapakabulag na lang sila. Ito na lang yung alam ko. Nagstay na lang sila doon na okay, Pariseyo na ako, Saduceo na ako, ito na ako. Ito na yung paniniwala ko, hindi na ako kikilos, hindi na ako gagalaw. Kumbaga, nandun na sa harap nila si Jesus. And yet, kung sa bagay, according sa history naman, madami naman nagpapanggap talaga na Messiah nung time. Right. Kaya nahihirapan din naman talaga silang paniwalaan si Jesus. Kaya ang dami nilang hinihingi ng mga signs. So, yun na nga eh. Yun yung sad na reality na kahit nandyan na sa harapan mo yung katotohanan na yun, hindi pa rin makita. That's how corrupted na naging yung mga tao. Yes, ganun na nabulag na hindi mismo makita yung image of God. Na yun yung, actually, yun yung pinaka-essence nung bakit tayo nandito. So, yun yung main message ni Jesus telling us that the kingdom of God is here and near. And the purpose of that message, kaya niya sinabi sa'yo, is that para maintindihan mo ulit kung para saan ka, kung sino ka, anong layunin mo. Exactly. At kung paano talaga maghari ang Diyos sa pamamagitan mo. Sa pamamagitan mo. At yung tamang paghahari at pamamahala sa pamamagitan. Yung proper ruling and reigning over people. Hindi kasi yung parang lording over them. Yeah. Yun kasi yung term na ginagamit. Lording over them. Lording over them. Na parang yun nga, nagbubos-bosan ka, ikaw yung laging masusunod. No. Andyan ka para pangalagaan yan. 'Di ba? Para ingatan yan, bigyan niya ng kapayapaan.
Diba? Bigyan ng pag-ibig, pagmamahal, arugain. Once na makikilala talaga natin si Jesus, syempre sa una, yun yung pag-beginner Christians tayo, syempre galing tayo sa, makasalanan ako, ganyan. Once na i-address na sa'yo ni Jesus yung guilt na yun, and then, kasi yun yung parang bumubulag sa atin actually, yung sin. Binubulag tayo nun para hindi natin makita yung light ni Jesus, yung love niya, at yung ipakita ni Jesus sa atin, ano talaga yung purpose mo, yung layunin mo sa mundong to. Para maging, alam mo yun, maging fruitful ka. Yeah. Kasi yun naman yun mismo actually yung sabi ni God. Be fruitful and multiply. Ibig nga sabihin, kailangan dito sa mundong to, nagiging fruitful tayo. Nagiging may silbi. Yan yung mismong word no? May silbi ka. Okay. And that's also the reason kung bakit sinabi niya na He came to give life and for people you to have it to the full. To have it to the full. Kasi yung fruitfulness na yun, na lahat ng pangangailangan mo, nandyan kasi tuturuan kita kung paano tamang mamahala, mangalaga, at sa pamamaraan na kung paano pamamahalaan niya ng Diyos. Yes. At ipinakita talaga yun ni Jesus. Yeah. Kaya napaka-importante talaga basahin natin yung Gospels in a different light. Doon sa light na si Jesus hindi niya tinitingnan yung mga tao bilang sinners, kundi tinitingnan niya yun with love and mercy. Ganon natin tignan yung, pag nagbasa ulit tayo ng Gospels, ganon natin tignan si Jesus. Ganon natin siya basahin. Kasi sometimes yun yung parang nakakatakot or nakakapagpa-atras sa tao. Or nakakapagpatabang. Okay. Nakakala mo dahil na parang, huhusgahan lang naman ako ng Biblia kaya hindi ko nababasahin. Huhusgahan lang naman ako ni Jesus Di ba nga, as yung sinabi ko kanina, yun yung feeling ko. Noong nagsisimula ako, na kapag nagsasalita si Jesus, laging patungkol sa akin na makasalanan nga, ganun. Parang yun yung dating sa akin. Until, yun nga, habang nag-aaral patuloy na nagbabasa, nakikinig, nakita ko na hindi naman pala ganun. Na Jesus came because He loves me. Diba? At para ipakita sa akin, my purpose, yung layunin ko dito sa mundong to, ba't ka nandyan? Diba? Ano yung mga pwede mong gawin? Ganun. Hindi naman kasi pare-pareho yung mga gagawin natin kasi ginawa niya tayo differently, diba? Masaya lang kasi yung fruits, kahit yung prutas sa sa puno, iba-iba naman. Hindi naman pare-parehong puno ay mangga. So, lahat tayo, bilang mga puno, iba't ibang klaseng puno, iba-iba din yung bunga natin. Kaya masaya Masaya kasi nagbe-benefit ako sa bunga mo, nagbe-benefit ka sa bunga ko, nagbe-benefit tayo sa bunga ng ibang tao. You know, yun yung pagiging fruitful nila when they understand. Kapag na-realize na nila kung ano yung tamang way ng pamumuhay at pamamahala. Kasi isa pa yan sa magandang nabigyan natin ng DNA is yung akala kasi natin yung pamamahala is yung mga nasa paligid lang natin And yung way na tamang pamamahala rin sa sarili mo Yes. Kung paano mo itatrato ng maganda yung sarili mo, paano mo bibigyan ng magandang health, so on and so forth, at saka kung paano mo bibigyan ng kaalaman, kung paano mo i-improve yung sarili mo para mas makatulong ka rin. Yes. Sa kapwa mo. At saka isa pa, I think I heard this from a pastor na yung family mo, yan yung Garden of Eden mo. Yan yung inatas sa'yo na pangalagaan. Right, yeah. Ng Diyos. So yung kapatid mo, yung immediate family mo, sila yung Garden of Eden mo. So ang tungkulin mo dyan, pangalagaan sila. Ang tungkulin ng tao, nung time na kinreate, is padamihin yung mga isda, yung mga puno. So kailangan, kung ikaw, na-assign ka sa akin na pangalagaan kita. Kailangan, through God reigning in me, ruling through me, kailangan maging fruitful ka. So, I will do my best for you to be fruitful. Para maging fruitful ka, yeah. Isusupport kita, ipupush kita dun sa mga kailangan i-push sa'yo, and you will do the same to me. Kasi, under din ako sa'yo. Kaya nga sabi ni Pablo di ba? Na lahat tayo may pananagutan sa bawat isa. So, I will push you to become fruitful, yung doon ka sa pinaka-peak ng potential mo hanggang maabot mo yun, yun yung trabaho natin sa bawat isa. Especially sa immediate family natin, right? Yung maging fruitful sila. Yeah. That's our role. That's our role, actually. Kasi nga, di ba? Pamahalaan. Napaka-clear. Pamahalaan mo yan. So, once na nakita na natin yun through Jesus, unti-unti na siya. And pag papahamahalaan mo yan,
para ka nagpapalaki ng bata. 'Di ba? Hindi mo naman kaka-newborn niya na hampasin, papaluin mo. Right. Sorry, hampasin. Papaluin mo para disiplinahin. No. You will take care of that. Mas maiintindihin mo siya kasi you're more mature. Right? Nandun yung acceptance, nandun yung love, kung paano tayo inintindi ni Jesus, kung paano tayo minahal at tinanggap, kung paano kahit hindi natin deserve yung mercy niya, binibigay niya. Right? Ganon din tayo sa kapwa natin. Ganon din tayo sa kahit kapwa na they don't natin. deserve our grace and mercy. Kahit feeling natin. Feeling natin, they don't deserve. Yeah. Feeling lang naman natin yun. True. Feeling lang natin yun. It's very hard. It's difficult na gano'n natin ituring yung tao kasi tao tayo. No? Pero, habang nag-aaral tayo, once we get to really realize, kumbaga, step by step, and understand, nagiging madali. Kasi once na we realize na tayo din, pinagpapasensya ng Diyos, no? Kung paano tayo kailangan natin ng awa ng Diyos, ganun din sila. So, mas magkakaroon tayo ng patience sa bawat isa, ganyan. Pagtanggap, pag-ibig. At saka ito pa isang maganda sa makikita natin dun sa creation sa atin ng Diyos. At kung paanong ibinabalik tayo ni Jesus dun sa image na yun. Nung dumating si Jesus dito, ang ginawa niya is to heal the sick, palaya siya ng mga demonyo, nagbibigay siya ng peace, di ba? Sabi niya, my peace I give to you. Di ba? Yun yung iniwanan niya Inayos niya. Lahat ng may encounter niya, binuhay niya, so, yung namatay, from chaos or kaguluhan to order. To order, to-restore niya. Kung paano ginawa ng Diyos yung chaos na magkaroon ng order, inayos niya yung earth. From darkness, nagkaroon ng light. From magulong void yung earth, nagkaroon ng forma. Ano yung tawag sa garden kapag inaayos? Nila-landscape, yeah. Nilandscape ng Holy Spirit. Right, yeah, nilandscape ng earth. Nilandscape ng Holy Spirit yung earth. Okay. Nagkaroon ng order. Ganon, tingnan mo, ganon si Jesus nung dumating siya. Lahat ng mga kasalubong, lahat, boy. So basically, nilandscape ni Jesus. 12 years na dinudugo. Right. Well, nirestore niya yung health. Nire-restore niya yung mga tao. Tayo, nirestore niya tayo. Magkagulo tayo dati, magkaaway tayo dati. Pero nire-restore niya. Yung relationships, nire-restore niya. Inaayos niya. And ganun din tayo sa sarili natin. From magulong kaisipan before, being restored, nagkakaroon ng being in order. In order. From being a warrior before, nagkakaroon ka na ng peace. Nagkakaroon ka na ng security. 'Di ba? From, alam mo yun, from madaming kaguluhan, maraming darkness, nagkaroon ka na ng light. Ganun niya inaayos. So, that's also our purpose or yung gagawin natin sa ibang tao. Once na in order ka na, once na maayos ka na, it's your task. Yeah. Na hindi naman iayos or pulisin yung buhay ng iba na, umayos ka, ganito ka dapat. No, I think our task is to introduce Jesus. Exactly. Tapos hayaan mo si Jesus yung mag-landscape. Yung umayos sa kanya. Mag-landscape sa kanya. Exactly. Sorry, hindi ko na mabitawan yung landscape na term. Kasi ang ganda nung way na yung gardener ni landscape yung garden. So basically, you let the gardener, Jesus, introduce dun sa garden, which is us. At hayaan mo siya yung mag-landscape dun sa ang dami din niya kwento na ganyan. Yung sa vineyard, yung gardener, yung pinapron niya yung... Right. Ay, mahaba tayo nito. Pero yun nga, again, the image of God is ganun yung gagawin niya. From chaos, babalikan niya sa order. Lalagay niya sa order. Okay. Yes. So basically, to sum this up, the kingdom of God has come near, dumating na, in the form of Jesus. Yes. And His message, or the kingdom's message is for us to repent and believe the good news. Yes. Nasa Mark 1:15 yan, di ba? Yes. And the good news is, or yung gospel, the true gospel, ang ibig sabihin is, the kingdom of God Is here. is here. Yes. Sa pamamagitan niya, i-restore ka niya, ipapaunawa niya sa'yo yung tunay na layunin mo, kung paano tunay na nagahari ang Diyos sa pamamagitan mo. And kung paano ka tamang mamahala sa sarili mo, sa kapwa mo, at sa lahat ng nakapaligid nilikha sa'yo. niya. Exactly. Yeah. Amen? Amen. Thank you for joining us on our very first episode of Heaven and Earth.
We hope today's discussion has inspired and encouraged you to reflect on how God is unveiling His kingdom through His Son, Jesus. Through Jesus, God is guiding and teaching us about the true nature of His kingdom and reign. A reign that is carried out through us, His people. So let's help each other as kings and queens, princes and princesses, to shape a world that reflects His love, grace, and truth. At Heaven on Earth, we firmly believe that heaven is not just a distant future, but a present reality that we can experience right here, right now. We'd love to hear from you as fellow Kingdom Seekers. Whether it's your thoughts on today's episode, your personal journey, or how we can help each other grow, feel free to contact and connect with us. Share this podcast with your friends and family, and let's spread the message that heaven is closer than we think. Remember that experiencing heaven isn't just a future hope. It's a present reality that we can begin to live out today. Stay blessed and be a blessing. Bye, guys. Bye.